Hello again guys. Welcome back to another video. And for today's video, ang gagawin natin is dipping powder. And yes, dipping powder po tayo today. And as you can see, tinanggal ko na yung ginawa kong set the last time. Kung di nyo pa napanood, iwan ko po dyan yung video kung saan ko siya, paano ko siya nagawa. And ayan na siya, nakapag nail prep na ako guys. And ito nga pala is masyadong napaikli yung gupit ko dito kasi hindi ko siya masyadong makita sa ilalim, pero napahaba ko siya ulit dahil sa fiberglass. So kung hindi nyo pa napapanood kung paano gumamit ng fiberglass na strand, iwan ko po dyan yung link, pwede nyo panoorin yun. And in the future, gagawa ako ng tutorial about fiberglass nail din na fabric. Ganito. And kung nagtataka kayo bakit may Rosalinda akong acrylic powder dito, tapos yung dipping powder ko is a BIN, it's because parehas lang po yan. Acrylic powder or dipping powder, same lang po sila. Ang acrylic, tumitigas kapag ginagamitan ng monomer. And this one, tumitigas kapag ginagamitan natin ng activator. Pero same lang po sila. So, kung acrylic fan ka, pwede kang gumamit ng mga dipping powder gamit ang monomer. Pwede po yun. And kung dipping powder person ka naman, tapos gusto mo mag-try ng acrylic, ng monomer, pwede. So, pares lang po yan. Anyway, sa mga hindi familiar sa dipping powder, kapag dipping powder or acrylic powder, hindi na siya ginagamitan ng LED or UV lamp. So, diretso na po yan. Ayan. Unless, gagamit kayo ng top coat na gusto nyong sobrang shiny talaga, sobrang clear yung pagkaka-finish niya. Sa dipping powder nga pala, guys, gumagamit din sila ng base, ha? Hindi nga lang tayo gagamit ng builder gel para sa base, pero gagamit tayo ng clear para sa base natin. Gamit lang ako ng base. Tapos, ilalagay ko dito yung nails ko. Katapos nyo lagyan ng base, sausaw nyo lang siya sa clear. So, since maliit itong ating laghayan, pwede kayong order online lang. Yung kasama niyan parang tub, para pwede nyo ibuhos na lang doon. So, ayan. Tapos, habang hinihintay nyo siyang mag-set, gawin nyo na yung ibang nails nyo guys. Tapos, hintayin nyo lang mag-set at least mga 10 to 30 seconds para kapag winrush yan ang ating first coating ng clear natin for base. Kapag alam nyo na set na, pagpagin nyo lang, brush nyo lang siya. Light lang guys ha, huwag nyo masyadong brushin para hindi matanggal lahat ng product. Ako usually, dalawang beses ko siyang nilalagyan ng clear para sa base. Para pag gusto ko na ulit magpalit, at least hindi ko sasagarin hanggang sa pinaka clear yung pagtanggal ng dipping powder. Same lang din to guys kapag nag-gel kayo or acrylic or kahit sa polygel. Kailangan lagi kayo magbe-base. Okay, so ayan siya guys kapag second coating. Tinin! Okay, so naka-2 coating na tayo dyan ng clear. Ngayon, lalagyan ko na siya ng activator guys. Hindi ako naglalagay ng activator kapag yung talagang lahat na ilagay ko na, pati yung colored dipping powder. Kasi po, kung di nyo siya kaagad lalagyan ng activator in between ng pagdidip nyo, sa ibabaw matigas siya. Pero kapag nag-start kayo mag-file, di ba mapapansin nyo, yung loob is malambot pa or merong natatanggal. Ibig sabihin, hindi siya cure sa loob. So, ako ang ginagawa ko is, lalagyan ko na siya ng activator. Yun po ang sikreto ko sa pagdidipping powder.
Ewan ko kung iba is ganun din yung ginagawa. And again, ito yung pinaka-base ko, guys. Kaya magastos talaga ako sa activator kapag nag-dipping powder ako. Kasi gusto ko, yung kaloob-looban niya is naka-cure. So, yan ang itsura niya. And then, wait nyo lang siya mag-set. Then, pwede na tayo mag-start sa pinaka-color dipping powder natin. Ito na tayo. Again, base lang ulit. Ang cute nga pala ng patungan ko, guys. Parang ako lang. So, same step, same procedure. Pakita ko nga pala muna yung clear. Ayan, itsura niya, guys. Ang natural niya tingnan, di ba? Eh, isang buo ko na nga pala siya nilalagay, guys. Kasi maikli lang naman yung kuko ko. Kung mahaba siya, ayun, minsan 3 beses ko pa siya dinidip. Make sure lahat nalalagyan ng base. And huwag masyado makapal yung paglalagay niyo ng base para hindi siya kumbok-kumbok. Siya nga pala, guys. Hindi ko na maiiwan yung link nito kasi matagal na po, sobrang matagal ko na itong nabili. Hindi na nag-exist yung link niya sa Shopee. Mag-iiwan na lang ako ng link ng ibang klaseng dipping powder. And huwag niyong kakalimutan yung mga gilid-gilid, yung free edge niya. Dahil pag nag-file kayo mamaya, pag hindi niyo siya nalagyan ng activator, pwede siyang matanggal. So, ayan ang first coating. And hayaan ko lang siya muna mag-set ng mga 30 seconds and then maglalagay ulit ako ng after nun, guys, kapag nakaset na siya, gamit na tayo ng activator. So, ayan. Malalaman nyo kapag pwede na siyang i-file kapag yan na yung tunog niya. Matigas na siya. Kahit pindutin nyo yan at hindi na lumulubog yung nails ninyo or yung mga pusher ninyo, ibig sabihin pwede nyo na siyang i-file. Yun yung kagandahan kapag every dip nyo ng powder is after nun nag-activator kayo. Tumitigas siya hanggang sa loob talaga. Gagamit lang ako ng 100-180. Gagamitin ko yung 100. Na-ice ko lang muna yung shape tsaka yung length niya, guys. And, nga pala, guys. Kung hindi kayo masyadong marunong sa pagpa-file, napafile nyo yung pinaka-color dipping powder ninyo, pwede kayong, pag natapos kayo mag-dip ng colored,
pwede kayong gumamit ng clear powder para ma-secure nyo yung kulay na ginawa ninyo. Pero ako hindi ko nagagawin yun. Pero mas maganda kung lalagyan nyo siya ng clear powder para ma-secure nyo yung ginawa ninyong kulay, yung nilagay ninyong kulay. So, gamit lang ako ng 180 grit. Kung wala kayong e-file, pwede kayo gumamit ng 100-180 para i-buff yung surface, para hindi siya bako-bako. So, dito guys, pinapantay ko lang yung mga parang nakikita kong hindi pantay na surface. Gamit tayo ng 180-100 guys. And there you go. So, lalagyan ko lang siya ng design kasi ayoko tong isang to. Siguro lalagyan ko na lang siya ng mga bling-bling. And ganyan po talagang nangyayari. Siguro kasi itong brand na gamit ko is pumurahin. And itry ko gumamit ng ibang brand kung ganito rin ba ang problema. Kasi hindi to yung first time ko magka-problema ng ganyan. Kapag nasusobrahan sa pagpa-file is natatanggal yung pinaka-kulay. Ayan, nagiging ganyan lang siya. So, mag-design lang ako guys. So, ayan. Di ba may adhesive na siya. May pandikit na siya mismo. Pero, ako, ang ginagawa ko is, it's either lagyan ko pa siya ng gel glue, or builder gel, or top coat, or any clear gel, bago ko siya ilagay. So, ako gagamitin ko is, itong builder gel. Para lang hindi siya matanggal, guys. Kasi minsan kahit na i-secure nyo siya ng top coat, natatanggal pa rin siya. So, lalagyan ko lang to ng manipis dahil ayoko matatanggal yung pinaka-design. Kaya, ganyan. Kasi kung ilalagay nyo siya ng yan lang, tapos aasa lang kayo sa pinaka-dikit niya, matatanggal siya, guys. Lalo na kung kumikilos kayo sa bahay. And then, kapag okay na kayo sa design yan, cure nyo lang siya para pag nagdagdag kayo ng design is hindi na siya gagalaw o matatanggal. Yan siya guys. Then after nyan, gamit lang ako ng rhinestone gel. Then cure lang natin. Yan siya. Hindi ko pa nilalagyan ng colorless. Yan ng top coat. And then dito rin sa kabila, lalagyan ko. So yung gel ulit natin, rhinestone gel.
top coat na ako, guys. I'm gonna use Arctic Lavo. Ayan siya. And kung may magaspang kayong hahawakan, guys, pwede nyo naman siya. Gamit lang kayo ng 180. Tapos i-file nyo lang yung may magaspang na part para pumantay. Ingatan nyo na lang matamaan yung hindi dapat tamaan. Then, top coat nyo lang ulit. Then, cure nyo lang ulit. And there you have it, guys. Ayan ang ating dipping powder. Ayan. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para lagi kang updated and para makakuha ka ng bagong idea and tips. And also, kung may mga request kayo, comment down below. And kung may mga question kayo, comment down below lang din. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye!